BingoBlast.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Capital Broadcasting Network. Narito ang DZME Network Balita. Alas 7. Sa ating headlines, malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kung marangada na. Gayunman, para sa isang senador, hindi pa rin ito sapat. Manibela muling nagkasan ng 3 araw na transport strike simula ngayong Martes. Czech authorities tikom ang bibig sa pagkulong kay Zaldico. Organisadong grupo na konektado kay Vice President Sara Duterte pinaniniwala ang nasa likod ng maling paglustay sa confidential fund. 3-term school calendar para sa school year 2026-2027 inilabas na ng DepEd. Balik eskwela, itinakda sa June 8. Balita sa ibayong dagat, paghampas ng maso ng sundalong Israeli sa ribulto ni Jesus sa Lebanon, umani ng malawakang pagkundina. Sa kalakalan, 5 renewable energy projects operational na ayon sa Department of Energy. Sa sports news, Converge, posibleng magpalit ng import. Sa ating health news, alamin ang dahilan at solusyon sa dark spot sa ating balata. At sa showbiz balita, Natalie Portman buntis sa kanyang 3 anak. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang Network Balita alas 7. Araw ng Martes, April 21, 2026. Mula sa silid balitaan ng DZME Radio TV, ako si Ed Sarto. Sa detalye ng ating mga balita. Umarangkada na ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. 24 pesos at na 90 or 94 centavos kada litro ang ibinawas ng mga kumpanya ng langis sa diesel, habang 3 pesos and 41 centavos naman sa gasolina. May 2 pisong tapyas din sa kada litro ng kerosene o gaas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang rollback ngayon ay tinakda ng gobyerno kaya o gaya ng inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, obligado ang mga oil companies na tumalima sa minimum at maximum amounts ay tinakda ng pamahalaan hinggil sa adjustment sa presyo ng oil products sa gitna ng State of National Energy Emergency. Lumabas agad tayo sa himpilang rollback sa produktong petrolyo hindi pa rin sapat ayon sa isang senador. Ang ulat mula kay Ms. Dang Garcia. Bagamat welcome development ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, sinabi ni Senator Rizzo Ontiveros na mas malaki ang magiging ginhawa sa publiko kung sususpindihin ng excise tax sa langis. Sinabi ng Ontiveros na bagamat positibong hakbang ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipatupad ang rollback, kailangan pa ring bantayan ang mga oil firms sa pagpapatupad nito. Dumarami anya reklamo mula sa publiko kaugnay sa labis na singil o profiteering sa gitna ng krisis sa enerhiya. Ipinaliwanag pa niya na malayo pa rin ang kasalukuyang presyo ng petrolyo kumpara sa antas nito bago sumiklab ang digmaan at may posibilidad pa rin na muling sumipa ang presyo anumang oras. Iginit na senadora na hindi sapat na umasa sa rollback at kailangan pag-aralan na ang ibang hakbang tulad ng pagbabawas ng value-added tax sa langis. Muli ring iginiit ni Ontiveros ang panukalang paglalaan ng 52.8 billion pesos emergency supplemental budget para sa mga sektor na pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga ito ang public transport drivers, mga OFWs at maging ang mga magsasaka at mangingisda. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radio TV. Network Balita alas 7.
Balita pa rin sa labas, bagong patakaran ng Department of Energy sa rollback at increase sa presyo ng petrolyo dapat sundin ng mga oil companies. Ang ulat mula naman kay Tony Hildo. Nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin na ang bagong patakaran sa presyo ng langis na nagdatatakda ng minimum sa rollback na kailangang sundin ng mga oil companies. Ayon kay Secretary Garin, may limit sa minimum rollback sa 24.95, umaari ding maging 25, umaari ding maging 26 at hindi maaring 20 lamang ang ibababa sa presyo ng petrolyo. Binigyan diin ang kalihim na kailangang sundin ng oil companies ang inanunsyo ng Pangulo noong nakaraang Friday na magkakaroon ng malakihang rollback sa presyo ng langis alinsunod sa ilalim ng Executive Order number 110. Pero pag-increase naman, kailangan pa rin sundin ng mga kumpanya ng langis ang DOA sa itinakda nitong presyo o kung halimbawa 10 piso ay hindi maring sumobra at ito'y mga bagong rules anya na kailangang sundin ng mga oil companies. Ako si Tonilo nag-uulat para sa DZME Radio TV. Muling nagkasa ng 3 araw na transport strike ang grupong Manibela na nagsimula ngayong araw ng Huwebes o nagsimula ngayon hanggang sa araw ng Huwebes. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, hindi pa rin sapat ang ibinawas na presyo sa diesel para makabangon ang mga tsuper sa epekto ng krisis. Sinabi ni Balbuena na sa kanilang kwenta, nasa 70 pesos na lamang ang kada litro ng diesel sa world market. Iginiit pa ni Balbuena na ang in-rollback sa presyo ay nabayaran na rin ng mga tsuper sa mga nakalipas ng linggo. Bukod niya sa presyo ng diesel, nahihirapan na rin ang mga tsuper sa dagdag gasto sa pagkain na umaabot na ngayon sa 150 hanggang 200 pesos. Sa iba nating balita, suportado ni One Rider Party List ang pag-ship sa e-wallet transfer para sa cash aid rollout sa sektor ng motorcycle taxi at delivery riders. Ayon kay Senior Vice Chairperson ng House Committee on Transportation, Ramon Rodrigo Rocha Gutierrez ng One Rider Party List, mabisang hakbang ang ginawa ng DSWD matapos na mamatay ang isang motorcycle taxi rider habang nakapila sa Quezon City Memorial Circle noong Sabado. Inamin ni Gutierrez na noon pang 19 Congress, iminumungkahi na niyang paggamit ng e-wallet sa pamamahagi ng ayuda. Ang insidente noong Sabado ay nagpapakita lamang anya na kailangan ng isabatas ang motorcycle taxi bill na matagal na nitong itinutulak. Aniyang pag-legalize at pag-regulate sa motorcycle taxi ay magbibigay din sa lahat ng riders ng lehitimong livelihood, proteksyon at safer working condition. Sa iba nating balita, ayaw magkomento ng Czech authorities sa iniulat na pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos itong masakote noong Huwebes. Sinabi ng head ng Press Department of the Police ng Czech Republic na hindi makapagbibigay ng impormasyon ng Czech Police sa anumang partikular na kaso. Ang Czech Ministry of Justice umano ang maaaring merong komento sa naturang usapin. Inihayag naman ng Czech Justice Ministry na nakikipag-ugnayan na pa sila sa Ministry of the Interior at Police of the Czech Republic. Ipinaliwanag ng spokesperson ng Justice Ministry na hanggat hindi verified ang current status ng kaso ay hindi sila magbibigay ng anumang impormasyon. Sa European Union, mahigpit na pinoprotektahan ang data at personal privacy sa ilalim ng General Data Protection Regulation na ipinatupad simula pa noong 2018. Siko na iniuugnay sa kickbacks mula sa flood control projects at sa bilyong-bilyong pisong insertion sa national budget ay naharap sa graft at malversation charges sa Sandigang Bayan. Alas 7:12 ng umaga, tuloy pa rin tayo sa mga balita. Dalawang high-ranking House leader ang nagsabi na matibay ang tayo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpasok ng second quarter ng taon. Naging basihan ng pahayag ni Deputy Speakers J. Kong Hu ng Zambales at Paulo Ortega V ng La Union ang first quarter survey ng Octa Research Group. Ayon kay Kong Hun, malakas ang public backing ng Pangulo
na inilarawan ito bilang restoration of public trust sa uri ng pamumuno. Para kay Kong Hoon, ang 54% trust rating sa first quarter ay hindi sympathy vote. Hindi rin lang anyo ito palakpakan lamang dahilan sa sinabayan pa ito ng mataas na performance rating. Ang performance rating ng Pangulo ay tumaas din sa 55% mula sa dating 51% noong 2025 fourth quarter. Sa panig naman ni Ortega, kinikilala na umano ng publiko ang steady leadership ni Pangulong Bongbong Marcos at nadama na rin ito hanggang sa ibaba. Sa report ng Okta, 51% ang trust rating ng Pangulo sa National Capital Region, 59% sa Balance Luzon, 54% sa Visayas at 45% sa Mindanao. Sa performance naman, 53% ito sa NCR, 57% sa Balance Luzon, 56% sa Visayas at 51% sa Mindanao. Alas 7:13 ng umaga, posibleng may organisadong grupo na konektado kay Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng maling paglustay sa confidential funds. Sa testimonya at supplemental affidavit ni Ramil Madriaga, tinukoy nito ang Inday Sara is my president o EC Pilipinas bilang posibleng nakinabang sa confidential funds. Tinitingnan din ni Bicol Soro Representative Terry Ridon ang dalawang tao na pinangalanan ni Madriaga gaya ni Attorney Ryan Kilala at Attorney Reynold Munsayak. Si Kilala na dating Special Prosecutor sa Office of the Ombudsman ay dating profesor ni BP Sara sa San Sebastian College of Law habang si Munsayak naman ay former OBP spokesperson. Nais malaman ni Ridon ang kwento o denial ng dalawang personalidad dahil lumilitaw na sina Kilala at Munsayak ay kapwa may mahalagang papel sa Vice Presidente. Kapansin-pansin din para kay Ridon na halos 1 linggo nang dumaan pero wala pa ring sagot o denial ang dalawang pangalan na tinukoy ni Madriaga. Sa iba nating tampok na balita, inilabas na ng Department of Education o DepEd ang 3-term school calendar sa basic education para sa school year 2026-2027. Magsisimula ang klase sa June 8, 2026 at magtatapos sa April 8, 2027 batay sa DepEd Order No. 9 Series of 2026. Nakasaad sa kautusan na ang Term 1 ay magsisimula sa opening block na mula June 8 hanggang 11, 2026. Susundan ang instructional period sa June 15 hanggang September 1, 2026 at ang end of term activities mula September 2 hanggang 15, 2026. Ang ikalawang term naman ay magsisimula sa instructional period mula September 16 hanggang December 4 at end of term activities mula December 7 hanggang 18, 2026. Ang ikatlong term ay magsisimula naman sa instructional period na mula January 4 hanggang March 23, 2027 at ang end of term activities mula March 24 hanggang April 8, 2028. Bubunuin pa rin ang school year ng 201 class days mula sa term 1 hanggang term 3. Balitang edukasyon pa rin, pinalawig ng DepEd o Department of Education ang paggamit ng Special Education Fund o SEF. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layon nitong matiyak na lahat ng locally generated education funds ay mailalaan sa improvement sa public schools. Kasama sa pinalawak na gamit ng SEF ang pangailangan sa mga silid-aralan, learning resources at student support programs. Ang SEF ay mula sa isang porsyento ng tax sa real property na nakokolekta ng mga lokal na pamahalaan at inilalaan sa education-related needs sa local level. Bukod sa school construction, repairs at equipment, maaari ding gamitin ang pondo sa feeding programs, early childhood care at targeted learning recovery interventions. Upang matiyak naman na maayos ang paggamit ng pondo, magsusumiti ng regular utilization reports ang local treasurers at budget officers sa Department of Finance. Alas 7:17 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balita. Pinaalalahanan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang mga pulis na hindi lisensya para sa pang-aabuso ang kanilang uniforme.
Ginawa ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan ng pahayag kaugnay sa pagbangga ng PNP coaster sa isang bus sa EDSA Carousel. Ipinag-utos na ni Calinisan ang motopropyo investigation sa insidente na kinasasangkutan ni Chief Master Sergeant Jennifer Bredico, driver ng PNP vehicle. Posible anyang maharap si Bredico sa kasong kriminal at administratibo depende sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Dismayado si Calinisan sa insidente, lalo na nang matanggap ang impormasyon na pinipilit pa ang bus driver na managot sa pinsala sa sasakyan. Tiniyak ng NAPOLCOM official na hindi nila kukonsintihin ang anumang pag-abuso ng mga tauhan ng Philippine National Police. Alas 7:18 ng umaga, dakuhan natin ang ulat sa lagay ng panahon. DZME Balitang Panahon. Inaasahang maulap na papawirin at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes habang apektado ng easterlies ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, makararanas ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms bunsod ng easterlies. Parehong lagay ng panahon ang iiral sa natitirang bahagi ng Luzon dahil naman sa localized thunderstorms. Sumikat ang haring araw kaninang alas 5:39 ng umaga at nakakalulubog naman mamayang alas 6:11 ng gabi. Alas 7:19, dako na natin ang balita sa ibayong dagat. Balitang Iba. Umani ng malawak ang pagkondina ang nag-viral na litrato ng isang Israeli soldier o sundalo na tila hinahampas ng maso ang ribulto ni Jesucristo sa Southern Lebanon. Maging si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagulat at ikinalungkot ang pangyayari. Humingi naman ng paumanhin ng kanilang foreign minister hinggil sa naturang insidente at sa bawat Kristiyanong nasaktan ang damdamin. Itinuturing ng Israel Defense Forces o IDF ang insidente na malubhang kalupitan at binigyan diin na ang ginawa ng sundalo ay taliwa sa asal na inaasahan nila sa kanilang mga tauhan. Tiniyak din ng IDF na igagawad nila ang nararapat na parusa na sasangkot na sundalo at makikipag-ugnayan na sila sa Christian community upang maibalik sa tamang lugar ang nasabing rebulto. Balitang Kalakalan. Sa Kalakalan, gumagana na ang 5 renewable energy projects sa gitna ng pagsisikap ng Department of Energy o DOE na ma-activate ang 25 projects na may kabuuang 1,471 megawatts sa katapusan ng Abril ngayong taon. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bawat renewable energy projects ay nagpapatibay sa hakbang ng bansa tungo sa energy independence. Binabawasan din aniya ang exposure sa imported fuel volatility at tumutulong na ma-secure ang mas malinis at mas resilient na power system. Kabilang sa 5 operational projects na may kabuuang 128.9 megawatts ang Hermosa Solar Power Projects, Taft Solar Projects. Gayun din ang Biomass Generation Plant, Coron Solar Power Projects at ang Arayat 3A Solar Power Projects. Balitang Sports. Sa sports news, Converge, posibleng magpalit ng kanilang import. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Pinag-iisipan magpalit ng import ang Converge. Bumagsak ang laro ni Kyler Kelly nung natalo ang FiberXer sa Magnolia Hotshots, 106-94 nung linggo sa PBA Commissioner's Cup Eliminations. Kumana lamang si Kelly ng 7 points, 6 rebounds at 1 steal, bagsak sa kanyang mga averages ng 13.2 points, 16.4 rebounds at 2.5 assists. Ang dating G-League All-Defensive Team member ay -4 sa points differential. Sobrang ganda na laro ng kanyang katapat na si Clint Chapman na merong game-high 22 points, 14 rebounds, 3 assists at 2 block shots. Ang sabi ni Coach Delta Pineda, ito yung pinakamababang production niya. We're planning
Pero sunod-sunod yung araw kasi. I don't know kung aabot pa. But for now, ang adjustment namin for the next game, either we have an import or not, I would like na ma-maximize namin yung aming mga locals. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Suntay, nagulat sa DZME 1530, Radyo TV. Balitang kalusugan. Sa ating health news, dumarami ang mga naghahanap ng solusyon sa dark spots o maiitim na bahagi ng balat na karaniwang lumalabas sa mukha, kamay at iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa mga dermatologist, ang dark spot ay kadalasang dulot ng sobrang produksyon ng melanin na siyang nagbibigay ng kulay sa ating balat. Ilan sa mga pangunahing sanhi nito ay matagal na pagbibilad sa araw, pimple o acne scars, pagtanda at hormonal changes tulad ng melasma. Makakadagdag din sa paglala ng dark spots ang hindi tamang pag-aalaga sa balat tulad ng pagpipisil ng tigyawat at kawalan ng proteksyon laban sa ultraviolet rays. Upang maiwasan at magamot ang dark spots, mahalaga ang regular na paggamit ng sunscreen na may SPF 30 o mas mataas upang maprotektahan ang balat laban sa araw. Inirekomenda rin ang paggamit ng mga skincare products na may sangkap na vitamin C na niacinamide at retinol na nakakatulong sa pagpantay ng kulay ng balat. Sa mga mas matitinding kaso, maaari ding sumailalim sa mga dermatological procedures tulad ng chemical peel, laser treatment at microdermabrasion ay sinagsagwa ng mga lisensyadong doktora. Pinapayuhan naman ang lahat na iwasan ang paggamit ng mga hindi subok na produkto na maaaring makasama sa balat. Mas mainam pa rin ang pagkonsulta sa dermatologist upang makuha ang sangkap na lunas o rather ang angkop na lunas. This health news is brought to you by MX3. Maging MX Extraordinary, dito ako believe. Balitang showbiz. Sa ating showbiz news, ipinagbubuntis ni Natalie Portman ang ikatlong anak sa kanyang partner na French music producer na si Tanguy the Stable or Tanguy the Table. Sinabi ng Oscar-winning actor na very grateful, siya sa very excited sila sa ng kanyang partner. Idinagdag pa ng 44-year-old na si Natalie na ang kanyang paniniwala sa pagbubuntis ay matagal nang naitanim sa kanyang isip bilang anak ng isang fertility doctor. May dalawang anak ang actress, isang lalaki at isang babae sa kanyang sa kanyang former husband na choreographer na si Benjamin Melepied. Network Balita alas 7. 7:26 in the morning. Silipin natin muna ang ating netizen. At again, eto na naman tayo sa napakaliliit na space. Hindi na naman magalaw. Ha? Pasensya na ho, ano yung mga nagme-message sa atin. Hindi ko magalaw. Ha? Hindi ko mabasa yung mga message po ninyo dahil nga po sa, I don't know. Parang every morning na lang, ganito ho yung net natin, ano? Kahit yung screen natin, ang liit na. Tapos Mariosep, ano bang problema natin dito? Hindi naman tayo ganito dati, Anyway, sa lahat to naman nakikinig, nanonood sa atin sa Facebook Live ng DZME, nanonood po sa YouTube channel ng DZME, nanonood po sa Channel 5. Kung kayo ay subscriber ng Cable Link at Sinag Cable, nandyan po nyo mapapanood sa Channel 5 ang DZME. At syempre, sa radyo naman, DZME 1530 sa inyong AM dial. Magandang umaga, mabuhay po kayong lahat. Muli natin balikan ang headlines. Malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo umarangkada na. Ngayon man,
Para sa isang senador, hindi ito sapat. Manibela muling nagkasa ng 3 araw na transport strike na sinimulan ngayong Martes. Czech authorities tikom ang bibig sa pagkakaaresto kay Zaldico, organisadong grupo na konektado kay Vice President Sara Duterte, pinaniniwala ang nasa likod ng maling paglustay sa confidential fund. 3-term school calendar para sa school year 2026-2027 inilabas na ng DepEd. Balik eskwela, itinakda sa June 6. Balita sa ibayong dagat, ito, karimari-marim ito. Paghampas ng maso ng sundalong Israeli sa ribulto ni Jesus Christ sa Lebanon, umani ng malawakang pagkundina. Sa kalakalan, 5 renewable energy projects operational na ayon sa Department of Energy. Sa palakasan, Converge Fiber Xers, posibleng magpalit ng kanilang import. Sa health news, ating nalaman ang dahilan at solusyon sa ating dark spots sa balata. At sa showbiz balita, Natalie Portman buntis sa kanyang 3 anak. At yan na po mga kaibigan ang naging kalipunan ng ating mga balitang itinampok ngayong umaga sa ating mga balitang tinipon at sunipi sa bulwagang pambalitaan ng DCME Radio TV. Sa pangalan po ng ating mga masisipag na kaagapay sa newsroom, Lea Soriano Rivera. Kasama rin si Miss Dang Samson Garcia. Kaagapay natin sa technical o sa production department ang ating production manager, Miss Joe Mariano. Sa technical side sa studio, kasama natin si Engineer Willie Catibo at sa streaming department natin, ang umaagapay natin sa ngayon ay si Mr. Jerome. Sa pangalan din ng ating mga kasama sa labas po ng ating himpilan, mga Radio TV reporters. Mula po sa Mi Radio News Hub, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Ed Sato. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mi Radio Time is now 7:30. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PagCore. Play confidently. Log on to www.pagcoreguarantee.ph. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet gama na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Get ready to groove. Smile